Pwede ba yun? Pwede ba yun na dapat hindi siya with autism, pero dahil nagka-problema sa panganganak, biglang nagkaroon ng autism? Pwede ba yun? Pwede po, Ma'am Dang. Okay? Pasok po sa banga. Alright. Tinatawag po natin na environmental factors. Opo. Again, Hmm, no, itong mga risk factors naman po na binabanggit ko ay hindi absolute, no? Pwede mm, pong magkaroon, no, ng risk lang na of having an offspring with autism, but it doesn't mean po na lahat ng mayroong risk factor ay magkakaroon ng autism. Ibig sabihin po ay maaari po itong makakontribute sa pagkakaroon ng autism. And kagaya ng nabanggit mo, Ma'am Dang, no, kung 24 mm, hours, nahirapan po kayo, mm, no, sa pag-labor, kasi autism po is brain-based po yan, no? Anything na naaapektuhan po yung structure ng brain can actually cause yung tinatawag po natin na signs and symptoms of autism. So, kasama po dyan, yung mga premature, may risk din po yan. Kasi usually, pag pinanganak na premature, ang development po ng brain, hindi 100%, no, na akma sa dapat na edad ng isang baby na term na ipinanganak. Pangalawa po, yung mga may medical complications, no? Pwede pong pag pinagbubuntis or pag pinanganak, o pwede rin naman po yung iba na nagkakasakit throughout the lifespan, no? Yung iba po kasi may epilepsy, mamdang. So, mm. it can contribute with the signs and symptoms or risk of having autism.